Hello mga kabayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Yung nagsasabing, aahon para sa pamilya, hindi para higitan ng iba. So yung reaction ko po ngayon, quick lang po ito, patungkol kay Kian. Dahil nakarating nga ho ito sa birthday party ni Pinuno Ka Business, dahil hinanap din po ito ng mga kagwangs. Pero bago ko ituloy, maraming salamat po sa suporta ninyo sa aming lahat. Sa Ka-Business Family, Ka-Business Official, kay Papa Dins TV, sa mga kasama kong mga reactors, at saka sa mga kagwangs. Thank you po sa inyo ng mga silent viewers, new subscribers sa aking munting channel, mga nagla-like, comment, nag-share, yung lagi na rin po sa comment section. Maraming salamat po sa inyo. So ito ho yung aking opinion patungkol dito kay Kian. Ang huling reaction ko dito sa aking pagkakatanda ay dumating sila sa Ka-Business House. Gabi na yun dala yung baby na ang sabi nga niya inaglakad sila kasama yung anak niya, yung bagong panganak siya. Tapos mayroon pang maliit. Then yung asawa niya na kalalabas nga daw niya ng hospital na si Sarian, naglakad nga sila at yung lumapit sa Ka-Business Family. Ewan, maniniwala kayo doon si Sarian, makakaya mo maglakad papunta doon sa bahay nila Ka-Business from Almar, malayo po yun. So ito ngayon, nakarating siya sa birthday party kasama yung kanyang mga anak. At may kasama siyang iba, hindi si Brian yung asawa niya. So syempre sa unang nakita ni Pinuno, akala niya may ibang asawa na to si Kian. Ganon din si Mrs. Ka-Business at saka si Boss Dave, pinagkamalan din. So kapatid pala niya yon. Isinama niya kasi nga may mga bata, wala siyang katulong sa pagbitbit sa mga anak niya. At yung kanyang asawa ay naiwan sa bahay dahil ayaw niya sa kanya, may trabaho kinabukasan sa construction. Nagtatrabaho ito si Brian. At ito yung issue dito. May upload si Pinuno, nagdrama na naman to si Kian, nanghihingi ng last chance. Marami na kasing chances na ibinigay to si Pinuno sa kanila Kaya lang hindi rin nagbago. Hindi na bago yung buhay nila. Walang nangyari. Sa ngayon, last chance ang hinihingi. Dahil pa niyang paligoy-ligoy So, siyempre si Pinuno, ayun, dinirekta niya, sinabi ni Pinuno nga doon na ano ba talagang kailangan mo, anong maitutulong, anong gagawin. So, hindi pa rin masabi ni Kian. So, sa bandang huli, nanghihingi nga siya ng last chance na gustong bumangon ulit, magninegosyo. Anong negosyo? Sari-sari store daw. Ito yung opinion ko ng mga kababayan. Kayo po, para sa akin, ang sari-sari store, sa bandang huli po niyan, ay magiging sira-sira store. Mahirap po ang ganung. Tingnan natin ang nangyari kay Ate Vera. Isa na lang yun, di ba? Kasi pag nag-sari-sari store ka, maliit lang ang kita dyan Malaki yung puhunan mo. Pag yan nabawasan ng isang biscuits, isang pack, magkano lang ang tutubuin mo dyan? Tapos syempre may mga bata siya, may mga anak na, hindi maiwasan yan, kakain yan, kukuha, isa, dalawa. So ang kaunti-unti, mauubos yung puhunan, bankrupt. Sa totoo lang. Hindi maganda para sa akin yung ganyang sari-sari store. Okay lang yan kung negosyante ka, grocery talaga. Pero kung ganyang small time lang, hindi pwede. Sana mag-isip ng ibang pagkakakitaan si Kian na hindi gano'n na sira-sira store. Sari-sari store, hindi siya maganda. Pero doon po ako sa comment section, binasa ko pinasadahan ko Halos si isa lang po kasi yung tinutumbok ng mga commentators po ng Ka-Business community na maraming dapat deserving tulungan kasi nga paulit-ulit na lang nagsisinungaling nga ito si Kian, walang pagbabago, ganun pa din, mga tamad, mga bata pa, mga tamad, ginagamit yung mga anak nila sa mamalimos. Diba? So, hindi natin alam. Sabi nga ni Pinuno, pag-uusapan nila ang pamilya kung ano nga ba ang magiging desisyon doon sa hinihiling na last chance ni Kian patungkol doon sa magsisira-sira, magsasari-sari store daw siya. So, yun ang ating antabayanan kung maigagrant ba yung hinihingi niya o kung ano pa man ang ibang option. Kasi para sa akin talaga hindi magkiklik. Paulit-ulit pa lang. Kasi kung hindi ka negosyante, mahirapan kang laruin yung ganong klaseng negosyo. Hindi kakayanin. Mauubos yung puhunan niya. Hindi kaya. Dapat meron siyang ibang gawin. Kahit magluto, marami na nagluluto, di ba? Anong nangyari? Katulad nila, tinulungan ni Papa Dins, nakalimutan ko na tuloy yung pangalan. Example lang yun, nagluluto din yun, sarili. Binibenta nila, tinitinda nila.
wala din, na-bankrupt din. So, hindi naman sa pinangungunahan natin. Kaya lang, possible talaga yun ang mangyari. Hindi kakayanin ni Kian na magsari-sari store. Hindi kaya. Kailangan na lang niya siguro mamasukan trabaho. Para wala siyang puhunan, asahan niya yung sweldo. Total, nandyan naman yung kapatid niya. Minabasa nga ako doon, yung kapatid niya muna yung magbantay sa bata para magtrabaho magtrabaho ito si Kian. Kasi may baby, mamaya hindi dumidede pa sa kanya yung baby, hindi natin alam. Diba? Siguro yung gusto niya trabaho, yung diyan lang siya sa bahay nila. Pero sana makita natin, pasadahan nila Pinuno Ka Business, tingnan kung saan nakatira. Ngayon kasi tinanong, nangungupahan yata kung saan man yun. Malapit kila Jonathan siguro yun, yung lugar na yun na binanggit niya. So yun ang kailangan puntahan at bisitahin ni Pinuno bago nila. Ito yung akin hindi ko pinangungunahan sila Pinuno. Naisip ko lang, bago nila i-grant yung hinihiling ni Kian, tingnan nila muna yung kalagayan, yung sitwasyon. Kasi maraming kamag-anak yan May mga nagbibisyo-bisyo pa naman to sila. Kaya mahirap. Matigas ang ulo. Yun nga, nabanggit din niya. Doon, matigas talaga yung ulo nila. Hindi nakikinig sa mga advices. Kaya yun ang nangyayari. Sana hindi na madagdagan yung anak niya dahil mahirap ang buhay. Bakit 3 na yun? So abangan natin, isa pa to sa abangan talaga natin na kung anong mangyayari sa kanila ngayon kila Kian. Tad ngayon ang dyan sa comment section, kahit pabasahin ninyo. Marami talaga sa Siyempre, nanonood din sila nasubaybayan nila yung mga nangyayari kay Kian. Kaya hindi po natin masisisi yung sa ka-business community dyan sa comment section na talagang ayaw na nila kay Kian. Dahil nakita nilang walang pagbabago kahit naman sino. Pero alam naman natin si Pinuno Ka Business na ang ugali nito hanggat maaari bibigyan pa rin niya ng pagkakataon. Bibigyan ng pagkakataon. Pero siyempre may na yun. Mahigpit na. Hindi pwedeng, alam naman natin ang ginawa niya kay Bong, diba? So ito sila Kian, susubukan din siguro ito. So tingnan natin. Alam ko, believe tayo kay Pinuno. Alam niya kung paano laruin yung mga ganitong klaseng mentalidad ng tao. Kaya magtiwala po tayo kay ka-business. So, tingnan na lang po natin. Supportahan natin yung video ni Pinuno. Lahat-lahat po, yung mga na-upload nila para mas marami pa silang matulungan. Hindi man madagdagan, binabalikan nila yung mga nakaraan na, mga natulungan nila. Kasi, itinuring na nga nilang kapamilya. Kaya kung nakikita natin na binalikan nila, dahil alam nila na kailangan pa rin talaga. Kaya lang, syempre, tayong mga nanonood sa kanila, magsasawa din tayo, diba? Laging ganun na lang, paulit-ulit. Walang pagbabago, mga tinutulungan ni Pinuno Ka Business, walang improvement, walang gumanda ang buhay. Pero, meron din naman ako, sila Hana, alam mo yung nila Papa Dins, diba? Okay naman yung nila, tuloy-tuloy yung tindahan nila. Kasi masipag din, tuloy-tuloy yung tatay niya, ganun pa din, nagninegosyo, o nagtatricycle, diba? So, yun lang, ibig sabihin. So, dito tingnan natin kay kung uubra yung sira-sira or sari-sari store niya. So, yun lang yung sa akin. Maraming salamat sa inyo. Shout out po. Unang-una sa aking pinsan, Wolves Tradition, Dai, keep going lang. Sa iyong munting kubo, alam kong libangan mo lang naman yan sinishare mo lang yung araw-araw na pamumuhay ninyo mag-iina kasi yung mga bata lalaki din yan. So meron kayong babalikan panoorin. Basta tuloy-tuloy mo lang, Day. Then shoutout po kay Ma'am Irlinda Official Vlog. Ma'am, salamat po sa suporta niyo sa akin. And of course, as usual, Ma'am Lugiza Cartalaba. Kumusta po kayo? At saka si Ma'am Jessica po. Then Angela Antonio. Kumusta po kayo, Ma'am? Salamat sa suporta. Ma'am Brenda Albarillo, salamat po, Ma'am. Welcome po sa akin munting kubo. Sir Jewel, salamat po sa suporta. Alam po isa ka dyan sa silent viewers. Sir Jewel channel po, support po natin. Ate Ems, good morning. Ate Ems Cords po ng Calambas City. And si Kabayan Aisel Ann Tyros. Shoutout Kabayan, salamat sa pagsuporta mo sa akin. Ate Ninette Recta, good morning. Best friend Italy, kumusta po? Isa po siya sa silent viewers ko. Ate Marilyn, Anicor, Samiliano Ralph, good morning po. Tata Roma, Nature Sounds, good morning po Kabayan. Hi, Ma'am Wena TV, kumusta po kayo? Salamat po. Of course, Ma'am Aisa Dumasapal, good morning po Ma'am.
may klase na naman. Teacher po siya doon sa amin. Then, si Kabayan, si Pascual, si Kabayan Jessie Lucas, at saka si Kabayan na Kalami Vlog. Kumusta po kayo? Maraming salamat na nariyan kayo palagi nakasuporta sa akin. So, ang ilang po ang aking reaction ngayon. Tuloy-tuloy lang po ang buhay. Yung birthday party ni Pinuno Ka Business, hindi pa ako makamove on, masaya. Hindi pa ako makapag-reaction. Inulit-ulit ko pang panoorin. Sana all nandoon, di ba? So, yun lang po. Ganito na muna. To God be the glory.